Gandang umaga po sa bawat isa sa atin. Yan, so tayo nga po ay nasa serye po no, ng atin pong pagtalakay sa Statement of Faith. At bago po tayo dumako doon, tayo po ay magkaroon po muna ng konting pampagising no, sa bawat isa. The One. Sa mga nanligaw na po dito, no? So kapag sigurado na po kayo doon sa inyo pong nililigawan or inyo pong irog na no, sa inyo pong mga buhay, inyo pong kasintahan na, ano po yung inyong nagiging desisyon sa buhay? Ay, sigurado na ako. Ito na yung the one ko. No, Kuya EG, pag ito na yung the one ko, no? So ano po yung pong alam ko wala pa naman doon no sa ganong. Pero what if dumating na sa punto na ito na yung the one? Tanungin na lang natin yung mga nakalampas na doon sa mga sigurado na, no? Or nandun na po sila sa point na sigurado na sila sa kanila pong pinili. Si Elder Magit, no? Elder, pag ikaw ay sigurado na, ikaw na yung aking the one, ano po yung inyong nagiging desisyon sa buhay? Ang desisyon ko po sa buhay niyan ay the big one na to. So usually po no kanila pong niyayaya na po no na magpakasal. Marami pong nagpo-post ngayon sa social media no na sila karoon na po ng commitment na sila po ay papasok na po sa isang kasal. Ano naman po yung itinutugon ng isang babaeng niyaya po no na pag siya naman po ay sigurado na din doon sa lalaking nag-aalok po sa kanya ng kasal. Siyempre, wala nang patumpik-tumpik. Iba talagang napapasigaw pa. Yes, no? Sabi po ng mga kababayan. Pag hindi naman po sila sigurado pa, so siyempre, pag-iisipan ko muna, mga ganon-ganon. Sa atin pong mga buhay, so meron po tayong mga, hindi lamang po sa aspeto ng pag-ibig, no, ng ating pong mga mahal sa buhay, na nagkakaroon tayo ng pagpili na ito na, sigurado na ako dun sa pipiliin ko, ito na yung gusto ko talaga at paninindigan ko na. So, tanungin mo yung inyong katabi, no, have you found the one? So, natagpuan mo na ba? Ay, natagpuan ko, nakatabi ko na eh, sabing gano'n, no. Have you found the one? Ayan, no? So, inyo po bang natagpuan na yung inyo pong mga the one sa inyo pong mga buhay? Kung hindi pa, baka maghintay lang kayo, baka dumating naman. Konting ano lang po para at least hindi po kayo masyadong antokin, baka abutin po tayo ng siguro mga alauna, no? Hindi naman siguro. Ayan, so sa mga nakapag-decide na, sigurado na, no, ay pumapasok na nga po sila dun sa kasal or sa marriage, ang kakaroon po ng commitment kasi ito na, no, hindi na ako alanganin sa kanya kahit pa may mga alanganin no, sa kanyang pag-uugali pero alam kong sa maraming pagkakataon na maraming bahagi ng kanyang buhay ay sigurado na ako. No? So, sa mga nakapag-decide na sigurado na sa pananampalataya ang kanilang napakinggan, kung ito naman po ay aking iaano po sa atin pong pananampalataya, so meron pong mga nag-decide na, no, na ito na yung pananampalatayang aking panghahawakan sa aking buhay. No? So, sabi niya, ito na, dito na talaga ako mananatili no, sa pananampalatayang ito. So, ang unang step po ay, ano po yung pinag-aralan natin last Sunday? Ilan na lang nakakaalala. No? So yung unang step po para dun sa paghahayag no, na sigurado na nananampalataya ako ay magpapabautismo po siya sa tubig. Sabi nga po, no, kung walang pananampalataya, wala pong pagpapabautismo sa tubig. Kung hindi po kayo nananampalataya, ibig sabihin hindi po kayo magpapabautismo. Kung meron po kayong pananampalataya, ang inyong step po ay magpabautismo sa tubig. So, ganun din po sa mga sigurado na, no, na nais na nilang mag-commit doon sa isang tao, ay nagkakaroon po ng kasal. No? Nagkakaroon po sila ng paghahayag ng pangako, ng vows po nila doon sa kanila pong magiging asawa. So, gaya po ng pag-aasawa, ang kanilang unang step ay mag-commit sa isa't isa. So, ayan po, magkakaroon ng kasal, no? At ngunit hindi po biro ang buhay may asawa. So, nag-interview po ako, no, ng mga kapatiran natin na kamusta po sa haba po ng panahon, sila pa rin po ay magkasama sa buhay at sa ating nga pong panahon ngayon, marami po sa social media makikita po natin kung paano po na hindi po nagtatagal, no, na sila po ay nananatiling kasal or magkasama po sa kanila pong buhay may asawa. So, sabi nga po na hindi biro, sabi ng mga aking nakausap kasi wala pa po akong asawa. So, hindi ko pa po alam kung anong feeling, no? Kung anong gaano ba kahirap, ka-challenging yung pagsasama po ng buhay mag-asawa. At halos nga po, hindi na matapos. Minsan yung ibang, parang
Kulang po yung aming oras para doon sa interview, no, sa dami po ng gusto nilang ibahagi sa kanila pong buhay may asawa. So, meron po akong napulot, no, nakasabihan pagdating sa love and commitment sa umagang to. So, there is a saying, falling in love is easy, no? Staying in love is hard. No? So, staying in love is napakahirap, no? Pero sa mga medyo kakapasok pa lang po no dun sa kapag-aasawa, masasabi nila na ang pag-i-stay ay, difficult. Parang nandito ata yan, Ate Cha, no? So una, yan, sa mga bagong ano pa lang, no, yung mga kakapasok pa lang po dun sa buhay pag-aasawa, masasabi po nila, ay, challenge lang to. Kayang-kaya ko to, no? Kasi medyo, hindi pa ganun kahaba yung kanila pong pag-asama. So, dito na pumapasok po na sa medyo matagal-tagal na pag-aasawa, masasabi po nating hindi talaga biro, no? So, nandun na pumapasok po yung sinabi ni Ate Cha, staying in love is difficult, no? So, talagang pagtatyaga po natin doon sa ating pong asawa, no, ay hindi po talaga biro doon sa mga meron na pong asawa. At sa mga nakaabot na po ng dekada, no, or meron na pong silver wedding anniversaries, no, 25 years na, napakatagal na po no, nung kanila pag-asama. Masasabi po natin na ang kanila pong pag-stay in love is rare, no? Sabi nga po na iba, staying in love is rare kasi hindi po lahat, no, ay nakakaabot ng napakatatagal na panahon sa kanila pong buhay may asawa. So sa mga umabot na po ng golden wedding anniversary, meron na po bang umabot ng golden wedding anniversary dito? Malapit pa lang po yata sila Ate Net. Si Ate Pe, malapit na po ba? Wala pa yata po no? Wala pa. Gold, 50 years, no? So, maituturing po natin na ang kanilang relationship ay very special, no? Kasi talaga pong kanila pong pinagtibay, pinanghawakan yung kanilang vows nung kanila pong kasal, no, na sila'y mananatili sa hirap, sa ginhawa at kamatayan lamang po yung makapaghihiwalay sa kanila, no? So, meron naman po tayong para po connect po natin doon sa ating pong spiritual na buhay, no? There is a saying, spiritual saying, no, becoming a Christian is easy. Madali po ba maging Christian? Dali po, no? Magpabautismo lang po kayo. Masasabi na po ng mga kasama nyo na Christian ka na, no? At manampalataya ka. At magpabautismo ka, no? Ay madali. Pero staying as a Christian, no, is mahirap, no? Challenging, no? Sabi nga po ng ating late Elder James na madali ba yung buhay pananampalataya? Di sana marami pa rin po na nandito, marami pong mga kapatid na hindi na po natin kasama dito, no? Pero meron din naman pong mga kasama po natin muli, no? Ibig sabihin po talagang may mga nanalangin, may mga nag-follow up, may mga tumulong sa kanila, no, na sila po ay manumbalik doon sa kanila pong pananampalataya. And hindi po siya sa hindi imposible, no? Gaya po ng mga nagtatagal na mga marriages, mga mag-asawa po, ay ang pagiging Christian din po ng mahabang panahon ay posible, no? Mahirap man, pero kaya pong mapagtagumpayan. Sa atin pong pag-aaral, no? So, tayo po ay gaya ng isang ikinasal, no? Kapag tayo po ay nagkaroon po ng paghahayag na tayo ay nananampalataya sa Panginoong Hesus, tayo ay nabautismuhan, ang default po ay meron po tayong, inilalagak tayo sa iglesia. Tayo nagiging isa sa iglesia, no, sa Panginoon at sa kanyang iglesia. Ano po yung sinasabi sa unang Korinto 12 hanggang 13. Sabi nga po, si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. No? So, bawat isa po sa atin ay bahagi ng katawan. Kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi, ito ay nananatiling iisang katawan. No? Maging Hudyo o Hentil, alipin man o malaya. So, iba-iba man po yung inyong pinanggalingan, iba-iba man po yung kulturang kinalakihan ninyo. Kapag kayo'y nanampalataya sa Panginoong Hesus, ibinibilang kayo sa iglesia, nagiging isa kayo sa Kanya, no, para pong nagkakaroon ng kasal union, no, ng isang mananampalataya at ng Panginoong Hesus sa kanyang iglesia. So tayong lahat ay binautismuhan sa pamamagitan ng iisang espiritu upang maging isang katawan.
tayong lahat ay pinainom sa iisang espiritu. No? So, nagkaroon ng unity kung paano pong ang mag-asawa ay pinag-iisa din po sa pamamagitan ng kasal. So, yung una pong nating natalakay nung nakarang linggo, no, part 1 po yun, no, ng ating statement of faith. So, atin pong tatalakayin, no, ang banal na hapunan. So nabasa nga po natin sa unang Korinto, no, 12 hanggang 3, na ang sino man, no, nakipag-isa sa Panginoong Hesus, no, ay siya ay bahagi na ng isang iglesia at bahagi ng kanya pong pagiging isa sa iglesia ay ginaganap po niya yung banal na hapunan. Siya ay nakikipag-partake, no, sa atin pong ginaganap, no. Kaya napakahalaga po nung pagdalo po natin, lalo kapag meron po tayong communion, although twice a month lang po siya, gano'n po natin pinahahalagahan na ako'y kailangan dumalo kasi magkakaroon ng banal na hapunan. No? So meron pong ibinili ng Panginoong Hesus na kailangan ganapin ng mga mananampalataya, no, bilang pag-alala sa Kanya. So, yung statement of faith number 9 po natin, no, ito nga po yung part 2, ang banal na hapunan naman ang paulit-ulit na pag-alala at pangakong katapatan sa Panginoong Hesus sa pagtubos na ginawa niya para sa atin. No? So yung ating pong isip-isipin na kapag tayo'y nakikibahagi, ano yung kaisipan ko kapag ako'y nakikipag-partake sa banal na hapunan? Ano ba yung dapat maging damdamin ko kapag kami ay magkakaroon ng banal na hapunan or yung communion po? No, kasi minsan po, no, yung nagiging out of focus parang sige, basta makapag-join lang ako, pero napakahalaga pong bahagi ito sa buhay po ng isang mananampalataya, no, para siya ay manatiling tapat doon sa kanya pong pangako sa Panginoong Hesus. Kapag tayo ay nagbabahagi ng binaabutan po, kumukuha po kayo ng piraso ng tinapay, no, at kumukuha po kayo ng kopa ng ating inumin, no, ano po yung dapat nating maging damdamin. So dito po natin tatalakayin po yan sa ating statement of faith kasi nga po meron pong mga ibang paniniwala patungkol po sa banal na hapunan. Ano po yung mga yon, no? Meron po na naniniwala, no, kapag sila'y nag-partake, no, nagiging tunay na laman at dugo, no, yung mga elemento na ginagamit. At tinatawag nga po nila yung transubstantiation. So nagkakaroon po ng nagbabago. No? Kapag nag-partake ka, isipin mo na yun talaga ay laman, no, ng katawan ng Panginoon at dugo yung iyong iniinom. At hindi po tayo naniniwala sa ganong statement, no, yung ganong faith ng iba pong mga tao. So, yung iba naman po, ang tinatawag is consubstantiation, no? Spiritual daw, may spiritual daw something dun sa banal na hapunan, no? Yung nandun daw yung presensya ng Panginoong Hesus, no? Ano ba talaga? Para saan ba yung banal na hapunan? Bakit natin siya ginaganap? So, yun po yung atin pong aaralin at ano ba yung dapat nating maging damdamin, sabi nga po natin. At bakit may paggalang tayo na gaganapin po natin yung sakramentong ito. So, yung sakramento po natin na bilang mga mananampalataya, una po, no, yung parang kasal nga po, kayo nananampalataya, kayo nangangako sa harapan ng Diyos, no, na kayo po ay magiging isa sa Kanya. So nagkakaroon po kayo ng bautismo sa tubig. At pangalawa po, ay ibinili ng Panginoong Hesus, no, yung banal na hapunan na gaganapin po siya ng mga magkakapatid sa Panginoon. So yung sacrament, no, nabanggit na po ni Pastor yan nung nakaraang linggo, sa Christian rite, such as baptism or the Eucharist, no, sa ibang mga pananampalataya, that is believed to have been ordained by Christ, and that is held to be a means of divine grace or to be a symbol of spiritual reality. No? A religious rite or observance comparable to a Christian sacrament. So yung sakramentong ito, no, ay hindi lamang po para maging religious tayo. Masabing ako'y bahagi ng isang iglesia, pero deep inside malaki po yung epekto nito kung paano po, no, yung mga mag-asawa ay talaga pong ano ba yung ginagawa po nila para po manatili po sila doon sa kanila pong pag-ibig, yung kanilang commitment. Ganon din po sa mga mananampalataya at meron pong tulong, no, yung mga iniwan ng Panginoong Hesus na to upang tayo'y makapanatili doon sa ating pananampalataya. Amen po ba? Yan, gising pa naman sila. Yan. Sa atin pong katanungan para sa umagang ito, sabi nga po, bakit nga ba isinasaganap natin ang banal na hapunan? No? So bakit ba ako makikibahagi? Bakit ko pahahalagahan yung bahagi na to ng ginaganap ng aming iglesia? No? So basahin po muna natin doon sa unang Korinto,
So ayon po sa unang Korinto 11, ito po yung madalas natin naririnig sa atin pong mga ministers na nagmi-minister po sa atin pong banal na hapunan. No? 11:23 hanggang 26, ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon. No? So napakahalaga po na sabi nga ni Apostol Pablo, no, yung aking mga itinuturo, yun din ay galing sa Panginoon. So napakahalaga po yung mga mananampalataya. Atin pong tingnan kung yung atin pong mga ginagawa, yung mga itinuturo sa atin, yun din ba ay yung turo ng Panginoon? So napakahalaga po na hindi lang kayong kinig na kinig sa akin, hindi lang po kayo kinig na kinig sa mga preachers, no? Napakahalaga po na alamin din natin na yun ba yung katuruan ng Panginoong Jesus. So kaya po meron kayong mga Biblia. Allowed po sa ating magbasa, allowed po sa ating tingnan po yung mga yan kasi napakahalaga po kung yun ba ay nababase doon sa aral ng Panginoon. So sabi nga ni Apostol Pablo, ibinibigay ko naman ito sa inyo, no? So pasa-pasa po yung ganitong katuruan, no? At sabi nga po noong gabing siya'y ipagkanulo, ano po yun, nangyari, balikan po niya yung pangyayaring yun, no? Na ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. No? Bakit po gagawin yung banal na hapunan? No? Upang maging alaala doon sa mga sakripisyo ng Panginoong Jesus, no? Paano ba ang isang mag-asawa, no? Paano ba niya inire-remain yung kanyang sarili na ay itong asawa ko, ito yung kanyang naging sakripisyo, no? Ano ba yung mga paraan upang alalahanin po natin, no, yung mga sakripisyo po nung bawat isa sa atin, no? So ganoon din po sa Panginoong Jesus, ano ba yung magiging paraan upang maalaala ninyo na ito yung ginawa ko, no? At mag-continue po yan generation to generation to generation, no? Until death do us part, no? Hanggang ang isang mananampalataya ay kunin na siya ng Panginoong Jesus, no? So, yun po, magpapatuloy po yan. Ito ang aking katawan, sabi nga, na inihahandog para sa inyo. So, nagkaroon po ng pagsasakripisyo ang Panginoong Jesus. So, bilang karugtong po niyan, sabi nga po, matapos maghapunan, no? Matapos silang kumain, dumampot naman po siya ng kopa, no? Yung sa kanila po ay wine, no? At sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. So muli, ano po yung sinasagisag po ng mga elemento na atin pong pinapartake dito sa atin pong banal na hapunan. So yun po ay upang magpaalaala sa atin doon sa ginawa ng Panginoong Jesus, sapagkat malilimutin po ang tao, no? Mamaya po, bibigay po natin yung reason, no? At sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoong. So, meron pong paghahayag din po, no, meron po kayong paghahayag, no, na ginaganap tuwing magpa-partake po kayo. Nagre-renew po kayo ng inyo pong vows, no, sa Panginoon, na inihahayag natin yung kanyang kamatayan. Siya'y namatay, ngunit siya'y nabuhay at sabi nga po hanggang sa kanyang muling pagparito. Kaya po paulit-ulit. Bakit paulit-ulit yung ginaganap yung banal na hapunan? No? Kasi yung iba, once lang, no, meron silang, basta meron isang sakramento na isang beses lang nila gagawin yon, no? Pero sa isa pong mananampalataya, napakahalaga po na siya'y magiging bahagi paulit-ulit dito sa banal na hapunan. Sabi nga po, no, yung kasagutan po dun sa katanungan po natin, no, ito ay upang alalahanin ang ginawa ng Panginoong Jesus hanggang sa kanyang pagbabalik, no, yung ating pong ginagawang pakikibahagi sa banal na hapunan, no, ay upang alalahanin, no? Hindi po para isipin na yun ay totoong dugo, yun ay totoong laman na tayo magiging isa sa Panginoong, sapagkat nakipag-isa na tayo nung tayo nabautismuhan, no? Doon sa mga nag-decide, no, na maging mananampalataya ng Panginoong, nakipag-isa na kayo doon. At yung pagpapartake po ng banal na hapunan, ito ay upang alalahanin, no, yung kanya pong ginawa, no? So hindi niya iniutos na siya ay alalahanin sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga monumento. Naisip niyo po ba 'yun na bakit po ang dami-daming mga relihiyon na nagtatayo ng ganito, ng monumento, ng rebulto, ng estatwa o pamano? Sabi nila,
upang alalahanin ng Panginoong Hesus. Pero hindi po yan yung paraan na ibinigay ng Diyos upang siya ay maalaala po ng tao, yung kanyang mga ginawa ay maalaala ng tao. Ano po yun? Sa pamamagitan po ng pagkikibahagi sa banal na hapunan. Marami po yung mga historical sites sa Israel ngayon. Talagang tinayuan po nila ng church, tinayuan po ng mga ribulto, no? Kasi sabi nga po, in remembrance, doon sa mga special places na kung saan na itala sa Biblia. Pero ano na lang po yun parang dagdag na lamang po yun, no, na kapag ka ikaw ay nakapunta doon, dagdag experience, no, yung ikaw ay magpapasalamat na nag-exist yung Panginoong Hesus, siya po ay nagtagumpay, no, pero hindi po yun yung paraan upang tunay siyang alalahanin, kundi tayo ay makibahagi doon sa banal na hapon. Sabi nga po, no, kaya po may pag-alaala, sabi nga po sa mga pag-aaral, our brain tends to forget things that we wish we would always remember. So talagang sa pag-aaral, nakalilimot po tayo. Sino pong hindi nakalilimot dito? Ang taas ng inyo pong memory, no, ng pag-alaala ng inyo pong sa dami po kasi ng mga ginagawa, no, minsan talagang, nalimutan ko yung cellphone ko dun sa opisina. Nalimutan ko na ipinapagawa pala sa akin ito ni ate, ni kuya, ni elder. Naku, nakalimutan ko po, sorry. No, sa mga ministers, no, minsan nagkakaroon po tayo ng alibay, paumahin po na wala sa aking isip. Nandun po talaga na magiging makakalimutin po yung mga tao. And yet, it cannot forget certain things we wish never occurred and existed. So may mga pangyayari naman po na hindi niya talaga nalilimutan. No? How does your brain forget? No? Paano ba nakalilimot yung mga yan? And can your brain forget on purpose? No? By nature, the human brain forgets. No? By nature talaga. Malilimutan talaga. May mga pagkakataon na kapag nalimot at nagtuloy-tuloy, no, ay hindi na po yan, hindi na magiging sariwa sa kanya at matatabunan na po siya nung marami niyang kaabalahan sa buhay, hindi na nagiging mahalaga yung pagtitipon sa kanya at unti-unti na po talaga siyang swipe away, no, nung mga ginagawa po niya sa buhay. At sabi nga po, some studies suggest that humans forget approximately 50% of new information. Sabi ko, grabe, ganun pala. No? Kaya pala, kapag napakahaba po ng preaching, no, iilan na lang yung naaalala natin. So, talaga naman po talagang, at least, no, yung pinakamahalaga ay yun po yung maipasok po natin sa ating mga isipan. Napakarami man po ng aming pinagsasabi dito, no, yung, minsan talagang humahaba po ng pagkahaba-haba yung preaching at talagang, minsan naiinip na po, no, pero ating pong ikunin, no? Especially yung mga importante doon sa mga nasasabi. Kasi iba-iba naman po kayong personalidad, no? May iba-iba pong puntos doon sa ating pong pinag-aaralan na para po sa inyo. Talagang dumaan po siya para ibigay po sa inyo yung mensaheng gano'n. At meron naman din po na yung iba na sinasabi po ng mga nag-aaral dito na para po sa kanya yon, no? Hindi man po namin intention na para sa iyo ay talagang bahagi po ng pangangaral dito. Kasi nga po, tinutulungan po yung bawat isa na manatili po doon sa pananampalataya, no? Upang maalagaan po ng isang tao yung kanya pong pananampalataya. So, sabi nga po, of 50%, no, yung nalilimutan. So, isa ang oras lamang, no? So, nalimutan nyo na po ba yung unang puntos natin? Hindi, nandun, na-save na daw sa cellphone. Pero babalikan pa kasi medyo nalimutan ng konti. Ayun, no? So, ito nga po ay pag-aalaala, no, sa ating Panginoong Hesus, ano ba yung dapat kong alalahanin sa Panginoong Hesus. Kasi napakarami po niyang ginawa, no, may mga miracles po siyang ginawa, ngunit may importante pong dapat maalaala yung tao pagdating po sa Panginoong Hesus. Kundi yun po yung kanya pong ginawa at yung kanyang muling pagbabalik dito sa sanlibutan. So sabi nga po mga sagisag na magpapaalaala, no, kapag yung mga kinasal, no, meron po kayong mga wedding picture, mga souvenir, ibinibigay po yan sa mga ninang, yung mga souvenir, no, upang maalaala ninyo na naging bahagi po kayo nung kasal po nung ating pong mga kapatid. So dito naman po sa ating pong banal na hapunan, meron po tayong dalawa, no, na sumasagisag upang maalaala po natin yung Panginoong Hesus. Una po, ito ay ang tinapay, at pangalawa naman po ay ang kopa, no? Dalawa po yung pinili ng Panginoong Hesus at pagdating po sa detalye, no, yung Panginoong Hesus pagdating po sa mga ginagamit po niyang mga paglalarawan ay malaki po yung kahulugan po ng mga iyon. So una po ang tinapay, no? Ang tinapay na pinili
ay tinapay pampaskwa, no? Or yung Passover. Meron po silang Passover meal, no? Na ginaganap bilang isang Hudyo. Ito ay, yun po, sabi po dyan, ito ay walang levadura. Ayan, no? O pampaalsa sa mga nagbe-bake dyan, no? Kasi para dumami, para lumaki yung itsura niya, no? Wala po siyang nilalagyan po siya ng pampaalsa, no? Or wala po siyang yeast or leaven. Kaya ito ay tinatawag na unleavened bread or bread without leaven. Kaya po, hindi lang po basta na ano ba tong matabang, no, pagka pinintasan pa yung kinuhang bread, no? Pero sa atin po, ang magiging mindset natin, bakit nga ba walang lebadura, no, yung ginagamit, especially ng mga nasa bangkal? Kasi yung iba po, ginagamit po nila skyflakes, no? Ayun po ay may levadura, may yeast, no? Medyo may pampaalsa po yun. Kaya tayo po, no, sinisikap po ng ating pong iglesia na ang ating pong ipapartake na tinapay ay wala pong levadura, no? Kaya po, i-appreciate po natin, no, yung talagang ina-align ng iglesia, no, yung ating pagkasaganap, ayon din po sa biblical, no, na ibinigay ng Panginoong Jesus. Yung levadura na yon, yun nga po ay wala doon sa tinapay na ating pinapartik, sa Passover po nila. So balikan po natin yung bahagi na yun, yung Passover, yung Pasko, no, sapagkat yung Pasko po, no, yan po ay naghahayag ng kaligtasan ni Yahweh doon sa kanya pong bayan, noon sa kanila pong pagiging alipin sa bayang pong Ehipto. No? Ang pagdiriwang ng pista ng tinapay na walang pampalsa ay gaganapin ninyo taon-taon. Sa kanya, taon-taon po yung celebration po niyan, yung feast po nila. No? At sapagkat sa araw na ito, no, sabi nga po, inilabas ko kayo sa Ehipto. Inilabas ko yung inyong lipi sa bayang Ehipto. Ito ay gagawin ninyo sa habang panahon. No? So, sabi nga po natin, magsasalin-salin po yung katuruan, no, o yung pagpag-aalaala, no. So, sabi nga po sa inyong mga salinlay, tinapay na walang pampaalsa ang inyong kakainin simula sa gabi ng 14 na araw hanggang sa gabi ng 21 ng unang buwan ng taon, no. So, hindi po tayo mga Hudyo, kaya hindi po natin ganyan kahaba yung atin pong feast, no? Kundi tayo, sabi natin, sa New Testament tayo, na kung saan ibinigay ng Panginoong Jesus, paano nyo ba aalalahanin ako? No? Paano nyo ba maaalaala yung aking ginawa? Sa kanila po, alalahanin nila yung kaligtasan nila sa Ehipto sa pamamagitan po ng pag-celebrate po nila nung pista ng tinapay na walang pampaalsa or walang levadura. Meron po silang ganong pagdiriwang. Hanggang ngayon, meron po silang Passover meal, no, na kanila pong pinagsasaluhan tuwing gaganapin po nila yung mga yan. So, sa verse 19 to 20, no, sabi nga po sa loob ng 7 araw, yun, 7 days po, no, hindi dapat magkaroon ng pampaalsa sa inyong mga bahay. Ititiwalag sa sambayanan ng Israel ang sino mang kumain ng tinapay na may pampaalsa, no, maging siya'y dayuhan o purong Israelita. Saan man kayo naroroon, no, so saan man silang abutan, no, nung panahon na sila ay magse-celebrate nito, huwag kayong kakain ng tinapay na may pampaalsa tuwing ganitong panahon. Ang kakainin ninyo ay tinapay na walang pampaalsa. Paulit-ulit, no? So bakit po ba, no, yung tinapay ay kailangan wala po siyang pampaalsa? Bakit ba walang pampaalsa? No? Bakit hindi ba pwedeng lagyan ng konti para dumami? Kasi minsan marami po tayo, kulang eh, ganun. As in, pinapiraso talaga ng usher para magkasya yung tinapay. Pero yun nga po, yun ay pakikibahagi po natin. Eh, no? So, maliit man yung bahagi na yung makuha nyo, yung portion yung malaki man, no? Atin pong isaisip na ito ay walang lebadura upang alalahanin ko ang Panginoong Jesus. Bakit ba, no? Ang tinapay po, no, ang lebadura ay inihalin tulad din ng Panginoon at ng Apostol Pablo sa mga maling turo na sumisira sa mananampalataya, no, yung kapag gaganapin, no, yung mananahapulan, kailangan wala pong pampaalsa sapagkat inihalin tulad, no, ginamit ito ng Panginoong Jesus na paglalarawan dun sa mga maling turo, no, na sumisira sa mga mananampalataya. At yan po yung mga talat-talata na kung saan makikita po natin na ginamit ng Panginoong Jesus na yung lebadura pala, no, ay nagre-represent ng mga maling turo, which is alam po natin na ang Panginoong Jesus, yung mga kanyang katuruan, ay wala pong mali doon sa kanya pong mga itinuro. Kunin po natin yung isa, no, so paalalay po tayo ng magbabasa, Ate Sham. Mateo Kabanata 16, talata 11 hanggang 12.
Hindi tungkol sa tinapay ang sinasabi ko nang sabihin ko sa inyong mag-ingat kayo sa pampaalsang ginagamit ng mga Pariseo at mga Saduceo. Hindi ba ninyo nauunawaan ito? At naunawaan nila na sila'y pinag-iingat niya sa mga katuruan ng mga Pariseo at mga Saduceo, at hindi sa pampaalsang ginagamit sa tinapay. Ayan, no? So naging literal po kasi no yung pag-unawa no. Siyempre po minsan pagka tinuturuan po tayo no kapag hindi talaga totally na ipaliliwanag ng mas malalim no, parang yung mababaw na bahagi lang yung ating nauunawaan. Ngunit yun nga po no, sabi ng Panginoon, hindi niyo pa ba naunawaan na ginagamit ko yung mga ilustrasyon na yun, makita niyo yung kaibahan ng tinuturo ng mga Pariseo, ng mga Saduceo, no? Ginagamit nila yung kautusan no para dun sa mga maling katuruan pa na pinagpapahirap actually sa maraming Hudyo noong kanilang panahon. No? So yung paggamit nga ng Panginoong Hesus dun sa maling katuruan na yon, ginamit po niyang larawan doon ay yung pampaalsa o yung lebadura na nagpapaalsa dun sa tinapay. At hindi po yun yung tinutukoy ng Panginoong Hesus nung sabi niya sa mga apostol niya na hindi ba ninyo naunawaan na mag-iingat kayo dun sa mga pampaalsa? Baka isip nila may pampaalsa din yung mga Saduceo, mga no, na hindi ko bibilihin yung kanila, hindi ko ikukunin yung pampaalsa nila, no? Pero hindi po yun. Yun po yun sa mga maling katuruan. Kaya po sa atin, no, bakit nga ba walang lebadura? Kasi hindi nga po nagkaroon ng maling katuruan sa pagdating po sa ating Panginoon. So lahat po ng kanya pong tinuran, no, yun yung ating pinanghahawakan at yun po yung mga tamang katuruan. So, ang pangatlo din po, no, ang tinapay pa rin po, no, ito po ay mga marahil na ang mga dahilan no, sa paggamit sa sagisag ng tinapay sapagkat siya mismo ay hindi nabahiran ng kasalanan. Yung lebadura po, bukod sa maling katuruan, ito rin po ay nagre-represent ng kasalanan. No? Sabi nga po dyan sa unang Korinto na ginamit po ni Apostol Pablo, Ate Sha, maaari mo bang basahin? Unang Korinto, Kabanata 5, talata 6 hanggang 8. Verse 6, hindi kayo dapat magmalaki. Hindi ba ninyo alam ang kasabihang napapaalsa ng kaunting pampaalsa ang buong masa? Alisin ninyo ang lumang pampaalsa, ang kasalanan, upang kayo'y maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang pampaalsa. At talaga namang ganyan kayo, sapagkat naihandog na ang ating korderong Pampaskwa na walang iba kundi si Kristo. Tuloy. Kaya't ipagdiwang natin ang Paskwa, hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang pampaalsa na sagisag ng kasamaan at kahalayan, subalit sa pamamagitan ng tinapay na walang pampaalsa, ang tinapay ng kalinisan at katapatan. Ayan, no? So bilang papapaalala po niya no, dun sa mga taga-Korinto kasi ito po yung bahagi na kung saan nga po ay meron pong nabalitaan si Apostol Pablo no, na meron pong isa sa kanilang membro na hayag po yung kanya pong pakikiapid dun sa kanya asawa po nung kanya pong ama at sabi nga nagmamalaki pa kayo no, alam niyo pa imbis na i-correct niyo yung tao na yan na mayroong pagkakasala no, yung pakikibahagi niya sa banal na hapunan no, ay magkaroon po ng ano ba yung dapat na maging kaisipan, ano ba yung dapat maging damdamin, ano ba yung dapat gawin ng mga makikibahagi dun sa banal na hapunan. Sabi nga po niya, alisin ninyo ang lumang pampaalsaang kasalanan, no? So, yung tinukoy po dyan ni Apostol Pablo po no, na yung pampaalsa no, ay nagre-represent din po nung kasalanan no, upang kayo'y maging malinis, no? Sa gayon matutulad kayo sa isang bagong masa no, na walang pampaalsa. Talaga namang ganyan kayo, no? So walang kasalanan kapag pinatawad na, no, nalinis na tayo doon sa ating pong mga pagkakasala, no, ay naitutulad po doon sa isang tinapay, bagong masa na walang pampaalsa. At ganyan naman talaga kayo, no? Sapagkat, sabi nga po, no, bakit po nagkakaroon ng ganoong kalagayan yung isang tao, no? Sapagkat naihandog na ang ating korderong pampasko, no, na walang iba kundi ang Panginoong Jesus. No? Meron na pong nagbayad ng mga pagkakasala na yun. Sabi nga po niya, kaya't ipagdiwang natin ang Pasko. No? Sila nagkakaroon din na po ng pagdidiwang nung Passover. At hindi po sa pamamagitan ng tinapay na may lumang pampaalsa na sagisag ng, ano po yung sinasagisag nung lebadura. Sabi nga po kasamaan,
at kahalayan. No? So yung mga ito ay wala po yan sa buhay ng Panginoong Jesus. Kaya po ang ginagamit po natin ay walang lebadura. Kaya wala pong yung gagamitin po natin, no, ay hindi basta-basta po na naglalagay lang tayo, no, ito na yung pinagpira-pirasong tinapay, no, kundi meron pong napakalalim po, no, ng atin pong mga kahulugan doon sa atin pong ginagamit na mga elemento. Subalit sa pamamagitan ng tinapay na walang pampaalsa, ang tinapay ng, ano po yung tinapay na walang pampaalsa, ito po ay nagre-represent po ng kalinisan at katapatan. No? So mamaya, mababasa po natin ano ba yung dapat kong gawin upang ito'y maging malinis kong tanggapin, buong katapatan kong tinatanggap, yung mga elementong iyan. So yun po yun sa tinapay. No? Yung pangalawa naman po yung kopa. No? Panahon ng Panginoong Hesus sa atin naman po yung katas ng ubas. At sabi nga po, gayon din naman, no? Alalahanin po natin yung panahon na siya ay malapit na pong ipagkanulo. Dinampot niya ang kopa pagkatapos magapunan at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. No? Ang aking dugo ay mabubuhos alang-alang sa inyo. No? Yung ating pong pakikibahagi, no? Pagkuha ng kopa, ay inaalala po natin na tayo bahagi dun sa tipan ng Diyos na pinagtibay po ng dugo ng Panginoong Hesus nung kanya pong kamatayan. So yung sabi nga po na ang ating pakikibahagi doon ay ating ipinahahayag na ang Panginoong Hesus, siya'y namatay para sa akin, sa aking mga kasalanan. Ano ba yung dapat kong isipin kapag ako'y kumukuha ng kopa o nung katas ng ubas? Sabi nga po, ang katas ng ubas, ang katas ay maaaring fermented o hindi fermented. Ngunit malamang ay wala ring lebadura katulad ng tinapay. Walang yeast, no? Kapag ang isang wine po, no, kapag gusto talaga magkaroon siya ng alcohol, nilalagyan po ng yeast, no, para po mas madali po siyang maging alak at magkaroon po ng alcohol. Ngunit sa atin po, no, ang ginagamit po natin ay yung katas ng ubas na kung saan po ay wala pa pong yeast, no? Alam ko po yung talagang ginagamit po dyan sa usher, talaga pong binigay sa kanila kung ano po yung dapat na gamitin, no? Bilang magre-represent nung kopa or nung katas ng ubas. Kasi mahirap po pati yung usher, maggaganon pa sila ng ubas, no? Pero meron naman na pong talagang process na i-serve or ilalagay na lamang po sa atin pong mga baso. Ayan nga po ay hindi fermented. Wala rin pong levadura or yeast, no? So yung katas ng ubas nga po, no, ay maaari ring pagpili, yung naging pagpili ng Panginoong Hesus sa kopa, no, magre-represent nung kanya pong pag-alaala, no, maalaala ko na tuwing makikipag-partake ako na ito yung buhay ng Panginoong Hesus, yung naging kabayaran para sa aking mga pagkakasala. No, dumaaring ang pagpili sa katas ng ubas ay dahil sa paraan ng pagkatas dito na gumagamit ng wine press. Nung panahon po nila, ay yung proseso po para makakuha ka ng wine, no, ay mamaya papakita ko po sa inyo. Nakahalintulad ng paghihirap ng Panginoon sa pagtitigis ng kanyang dugo. No, yung representation, yung symbol, no, hindi man po ito yung doktrina. Ito po ay, sabi nga po na hinango natin dun sa paggamit ng katas ng ubas during biblical times. Dahil sa ito, ang piniling sagisag ng Panginoong Hesus para sa kanyang dugong itinigis, para magkaroon po mas lalo ng meaning sa ating mga buhay. Bakit nga ba yung katas ng ubas? No? So yung panahon po nung mga Israelita or nung panahon ng Panginoong Hesus, napanood niyo po yung Chosen na meron pong doon. May portion po doon na kung saan yung ubas po ay kinakatas sa pamamagitan ng paa. Or yung iba naman po ay papamagitan po nung na ginugulong, no? Yung para mapisa yung mga ubas at doon po lalabas po yun doon sa may kung saan po iaalat, no, yung portion na kung saan doon po dadaloy po, no, yung nakatas doon sa ubas. At nagre-represent po siya kung paano po bang, ano yung hirap na pinagdaanan ng Panginoong Hesus, no, upang magkaroon ng kaligtasan yung mga tao, no, yung napakapakan, yung pagmamaliit na kanya pong tinanggap, yung paghihirap na kanya pong tinanggap, ay magpapaalaala po na pahahalagahan ko yung pakikibahagi ko sa banal na hapunan sapagkat ay gaya no, kung paano pinepress yung wine, no, ay mas matindi pa yung pinagdaanan ng Panginoong Hesus para magkaroon ako ng kaligtasan at para maiharap ako sa Diyos ng walang kapintasan. No? So ang tinapay na walang lebadura, ang sagisag na pinili ng Panginoon para sa kanyang katawang,
inialay para sa sangkatauhan. No? So walang ibang sagisag na sukat gamitin, kundi yung tinapay na walang lebadura. At yung katas ng ubas naman, yung pinili po niyang sumagisag ng kanyang dugo, sagisag po hindi po, kapag uminom ako ay parang umiinom na rin ako sa dugo ng Panginoong Hesus. Cannibalism po yun, mga kapatid. No? So hindi po tayo dun sa ganong paniniwala. Sa atin po, inaalala po natin kung paano ba yung naging hirap ng Panginoong Hesus nung tumigis yung kanyang dugo doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi po tayo maaaring kumatha ng ibang sagisag pa. No? Ay, bakit hindi na lang po orange? Medyo masarap po yung orange juice. So hindi nga po sapagkat meron pong kahulugan yung wine, yung pagpapakasakit at pag-aalay ng kanyang katawan ng dugo ay upang alalahanin natin siya hanggang sa kanyang pagbabalik. No? So bakit pa ulit-ulit? Para nga po alaala po ninyo, no? Baka malimutan ninyo, maging kampante po tayo sa atin pong mga buhay at hindi na po tayo makikibahagi sa iglesia kasi hindi ko na kailangan yan kasi okay naman ako, nananampalataya naman ako. Hindi, ibinigay ng Panginoong Hesus yan upang mapanatili ka dun sa iyong pananampalataya. So pangalawa po mga kapatid, bakit nga ba isinasaganap natin ang banal na hapunan? Una po, kasi nga po inaalala po natin yung ginawa ng Panginoong Hesus at hanggang siya'y muling dumating. Sa pangalawang bahagi po, bakit po ba natin to isasaganap? Ati po munang basahin yung mga talata sa unang Korinto 10, Ati Bea. Unang Korinto, Kabanata 10, talata 14 hanggang 17. Kaya nga, mga minamahal, huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ganito ang sinasabi ko sa inyo sapagkat alam kong kayo'y matatalino. Kayo nang ang magdesisyon. Hindi ba't ang pag-inom natin sa kopa ng pagpapala ng ating ipinagpapasalamat ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo? At ang pagkain natin ng tinapay na ating pinipira-piraso ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan. Kaya nga, dahil iisa lamang ang tinapay, tayo'y iisang katawan kahit na tayo'y marami, sapagkat nagsalo-salo tayo sa iisang tinapay. Ayan, no? So, binabalik niya, no? Ano ba yung inyo pong ginaganap kapag kayo nagkakaroon ng pagtitipon-tipon at kayo'y nagpapartake ng the Lord's Supper? Sabi nga po, kaya nga mga minamahal, huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan, no? Yung kanila pong, kasi yung kultura po ng Korinto, marami pong mga Diyos-Diyosan doon. At marami pong mga kapatid, no, na sila'y nalilinlang, no, na sila'y bahagi pa rin nung pagsamba doon sa mga Diyos-Diyosan at palalawigin po natin yan mamaya. No? So, ganito ang sinasabi ko sa inyo, no? Sapagkat alam kong kayo'y matatalino. I-assess ninyo, mga kapatid, no, na binigyan po tayo ng kaisipan upang unawain, upang isipin. Kayo na ang magdesisyon. Sabi ni Apostol Pablo, no, para po siyang na sabihin na meron ka namang kakayahang isipin niya, no, alam mo yung kahulugan niyan. So sabi nga po niya, hindi ba't ang pag-inom natin sa kopa ng pagpapala na ating ipinagpapasalamat ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo? Tama po ba? Yun po ba yung ating pong ginaganap ay nagiging pagpapasalamat po natin na tayo nakikibahagi sa naging pagkamatayan po ng ating Panginoon? Sama po ba? Mga kapatid, kung kayo mag-a-assess po, tama po ba? Yung bahagi po nung unang aking natalakay, baka nalimutan niyo na po kagad. Bakit po tayo nakikibahagi, nakipag-partake po dun sa kopa, no? Bakit tayo kumukuha? Kasi inaalala po natin, no, nakikibahagi tayo, nagpapasalamat po tayo dun sa ginawa ng Panginoong Jesus. Tama po ba? Amen? O, di ba? Tama po. Kasi, matalino naman kayo, kaya nyo namang sagutin yung mga yan. So, sabi nga po niya, ang pagkain natin ng tinapay na ating pinipira-piraso ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan. Tama po ba? O kapag kayo kumuha, no, di ba? Kasi isang buo po yun, tapos hinihiwa-hiwalay po ng mga usher. At sabi nga po, na kapag tayo ay nakikibahagi, no, nakikikuha ng tinapay, ay inihahayag natin na isa tayo sa Panginoong Hesus at isa tayo sa kanyang iglesia. Kaya nga sabi niya, dahil iisa lamang ang tinapay, tayo ay iisang katawan, kahit na tayo marami, sapagkat nagsasalo-salo tayo sa iisang tinapay. Bakit nga po nasabi ito ni Apostol Pablo? No? Kasi marami po sa kanilang panahon, sa mga taga-Korinto, no, may kapag magkakaroon po sila ng pagdiriwang ng banal na hapunan, magkakaroon din po sila ng potluck, no? Nagdadala rin po sila ng mga pagkain, no? Nagkakaroon po ng division, na may mga mayayaman na meron silang masasarap na dala.
At pili lang po yung kanila pong pinatitikman, yung kanila pong mga dala, yung mga mahihirap na doon pa lamang po sila magkakaroon ng disenteng hapunan ay hindi po nakatitikim. Nagkakaroon po ng division na hindi, para lang sa amin to sa grupo namin. Iba yun sa inyo. So nagkakaroon po ng division at sabi nga, kapag nagpapartake kayo dyan, no, hindi kayo hiwa-hiwalay, hindi kayo grupo-grupo. No? Kaya nga po, tayo sa atin pong tradisyon dito, doon tayo kumukuha sa likod, nagkakaroon tayo ng pagsasalo-salo, magkaroon po tayo ng kaisipan na, ay, iisa ako, kabilang ako sa iglesia. Kaya po yung mga, muna kayong uuwi, no, kapag magkakaroon po tayo ng pagsasalo-salo, sapagkat yun po ay biblical upang ipahayag natin na tayo po ay bahagi ng iglesia. No, sabi nga po, hindi lamang po bahagi ng Panginoong Jesus, kundi bahagi po ng kanyang katawan, no? So, ibig sabihin po, sabi ko nga po noong mga nakaraang pag-aaral, din po atang tumalakay, no, na kapag kayo ay naging bahagi ng, kayo na naging nanampalataya, ibinibilang kayo sa isang iglesia. Hindi po pwedeng sabihin ng isang tao, ay nanampalataya na ako, nagpabautismo na ako, dito na lang ako sa bahay, kasi okay naman na ako, nanampalataya ako sa Panginoong Jesus. Pero hindi po yun ang biblical, sapagkat ang sabi nga po na tayo'y makibahagi sa iglesia, sapagkat tayo'y inilagay sa iglesia. No? So yung pangalawang kasagutan nga po natin sa atin pong katanungan, bakit natin ipinagdiriwang yon, ay upang alalahanin ang ating pakikipag-isa sa Panginoong Yesus at sa kanyang iglesia. No? Kasi ano ba yung simbolo kapag yung mga nagpakasal, ano ba yung nagpapaalaala sa inyo na kayo po ay isa sa inyo pong asawa? Meron po kayong ring na ito yung nagsisimbolo ng aking commitment, ng aking pakikiisa, no, sa aking asawa. So sa mga nakibahagi naman, nag-undergo ng water baptism, ay binibilang po kayo sa iglesia. Huwag po kayong lumabas ng iglesia. Sabi nga po natin, we are one body in Christ. Yung atin pong kikibahagi, ano ba yung i-share ko sa iglesia? Ano ba yung magiging bahagi ko sa iglesia? So napakahalaga po na maunawaan ng isang tao na kapag siya ay kumukuha ng tinapay at ng kopa, ay sinasabi mo na ako ay bahagi ng bangkal, ako'y bahagi ng iglesia ng Diyos. Kung ako'y bahagi, no, sabi nga po natin na inilagay ka ng Diyos dyan at hindi ka nagpa-function, ano po yung mangyayari sa katawan? Ano pong mangyayari dun sa iglesia? So basahin po muna natin sa unang Korinto 12, 12 hanggang 15, no? So dagdagan natin yung binasa natin kanina, si Ate Bea. Verse 12, si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi, ito ay nananatiling iisang katawan, maging Hudyo o Hintil, alipin man o malaya. Tayong lahat ay binautismuhan sa pamamagitan ng iisang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa iisang espiritu. Tuloy po. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng iisang bahagi lamang. Kung sasabihin ng paa, hindi ako kamay kaya't hindi ako bahagi ng katawan. Hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung sasabihin ng tainga, hindi ako mata, kaya't hindi ako bahagi ng katawan. Hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Meron pong katanungan si Apostol Pablo, no? So, sabi nga po natin, ating pong alalahanin kapag tayo ay nagpabautismo, tayo ay bahagi ng iglesia. So, ating pong alalahanin na kapag tayo nag-declare po na tayo yung mananampalataya, ako'y bahagi ng iglesia, no? Ibinilang po tayo doon at ikay bahagi ng maraming ikaw ay isa-isang bahagi doon sa maraming mga bahagi ng isang katawan. Kung ilalarawan nga po siya, no? Kung sabihin ng paa ay hindi ako kamay, bahala kayo dyan, hindi naman ako yung gagawa niya, no? Ano pong mangyayari, no? Yung kamay na dapat hindi siya yung paa, siya na ngayon yung gagapang, siya yung maglalakad para doon sa iglesia. Ngunit, ano pong mangyayari sa katawan pag gano'n na inilagay ka sa iglesia, ngunit hindi ka nagpa-function kung ano ba yung dapat gamit mo, mahihirapan po yung iglesia, no? Kung sasabihin ng tainga na hindi naman ako mata, no? Hindi naman ako yung function ko naman ay hindi ganito. Hindi ako magiging bahagi. Hindi ko gagawin yung mga yan. Hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Hindi na nga ba bahagi ng isang iglesia ang isang nagpabautismo, naghayag na siya'y mananampalataya? Siya po ay bahagi pa rin. So dapat lamang ay kanya pong alamin, saan ba ako, alam bang magiging
gamit ko? Ano ba yung magiging participation ko upang maipalago yung iglesia? At malalaman niyo po yan, mga kapatid, kapag lagi kayong nakikibahagi sa iglesia, inaalam nyo, inoobserbahan, o kahit observation lang po, no, obserbahan nyo po yung mga kapatid, ano ba yung magiging tulong ko? Ano yung magiging bahagi ko sa iglesia ng Panginoon? At for sure, meron po. No? Huwag nyo sabihin, hindi ko kayang gawin. Wala akong kayang iambag para sa iglesia. Naniniwala ko po kahit napakaliit lang, ay napakalaking tulong po yun para sa iglesia. Mamalitin po natin na nagpupunas-punas lang naman ako dito. Kung wala po nagpupunas ng inyong upuan, baka pag tumayo po kayo dyan, ay may mga alikabok po dito no, sa inyo pong mga kasuotan. So napakahalaga po na ating pong isipin na you cannot be one with the head, no? Yung Panginoong Yesus, nakipag-isa na kayo, mananampalataya kayo, pero hindi po tayo nakikibahagi doon sa iglesia. No? And not be one with the body. So wala pong hiwalay, no, na doon lang siya sa Panginoong Yesus. Default, when a person became a Christian, he became one with the church, no? Yung body, yung kanyang iglesia. It is not a choice, no? Hindi nyo po choice na piliin po or hindi piliin na hindi ako magiging bahagi ng iglesia. Ito po ay disenyo ng Diyos. Ang Panginoong Yesus siya yung head, ngunit bahagi ka ng kanyang iglesia. At yung sinusunod mo ay yung mga utos ng Panginoong Yesus. Sabi nga po natin, sa tuwing tayo ay nakikibahagi sa banal na hapunan, ay ating ipinahahayag ang ating pakikipag-isa sa Panginoong Yesus at sa kanyang iglesia. So napakahalaga po ating pong alalahanin no, kapag tayo kumuha nung tinapay, kumuha ng kopa, nung katas ng ubas, inyo pong inihahayag sa inyo pong katabi, sa inyo pong mga ating pong mga kasakasama, even yung mga Elohim sa harapan ng Diyos, no? Ako'y bahagi ng inyong iglesia. Ako'y nanampalataya sa inyo, Panginoong Yesus. Inilagay niyo ako sa isang iglesia na mangangalaga sa akin. So ako ay makikibahagi dito sa pinaglagakan ninyo. Wala naman pong perpektong iglesia. Kahit saan po kayo pumunta, no, meron po akong mga nakakausap na lumipat sa ganito, lumipat sa ganyan. Bakit hindi ka na natili doon, kapatid? No? Kasi hindi daw niya makita yung kanyang sarili doon, ganon-ganon. No, wala pong perfectong iglesia. Marami po lagi tayong makikitang mga butas, no? Nakikita po nila yung Dunkin Donuts, no? Yung dapat naman na hindi yun yung pagtuunan mo ng pansin, ayun yung nakikita mo yung butas, no? Ay, ang ganda ng preaching, kaya lang, ganito, ganyan. So, nakita na yung negative, no? Ay, ang maayos na sana yung kaming ginaganap, kaya lang. Ay, okay na sana yung worship, kaya lang. Yung nag-drums, no? Medyo nagkamali, no? So, nakikita yung butas, no? So, hindi po, mga kapatid, kapag tayo bahagi ng iglesia, huwag niyo pong tingnan lang yung mga mali, no? Huwag niyo tingnan lang yung butas, kundi tingnan niyo kung paano kayo magiging tapal or magiging panakip doon sa butas na yun upang yung mga kritiko, no, yung mga nag-criticize doon sa ganong nakita nilang mali ay ma-correct, mabigyan po ng solusyon or lunas doon sa iglesia ng Panginoon. So pangatlo po, bakit nga ba isinasaganap natin ang banal na hapunan? So ito napakahalaga kung paano po yung mga may asawa. Tinanong ko nga po no, kung bakit po sa tagal ng panahon na pananatili po ninyo na maging matapat sa isa't isa. Bagamat sabi nga po nila, mayroon pong mga alitan, hindi po naiiwasan. May mga demands na hindi po namimit nung kanila pong mga asawa. No? Ay, bakit nyo pa rin pinananatili yung vows ninyo, no? So, yung mga sumagot po sapagkat, sabi nga po nila, ay hindi naman po sila lamang sa tao naghayag ng kanila pong pangako, kundi sa Diyos. At sabi nga po niya na ng iba na yung commitment, yung pagmamahal nila dun sa kanilang asawa, sa kanila pong kabiyak, yung nagtutulak upang siya'y magmatapat at patuloy panghawakan yung kanya pong vows dun sa kanya pong asawa. Sa pangatlo nga po mga kapatid, no, ito ay upang alalahanin ang ating pangakong magmatapat sa Diyos at sa Panginoong Jesus. No, tuwing tayo pala po no, ay nakikibahagi sa banal na hapunan ay inaalaala po natin yung pangako natin sa Panginoon na tayo magmamatapat sa Kanya. No? Sino pong mga nabautismuhan na po dito? Taas ang kamay. Nabautismuhan sa tubig? Taas ang kamay. Hindi po kayo proud na kayo na nagpabautismo? Ayan. Sabi nga po natin na ang
pagkabautismo, kapag kayo ay binautismohan, may tinatanong si pastor sa inyo. No? Iwinawaksi mo ba si Satanas? Nangangako ka ba sa Panginoon? No? So meron po doon na, binalikan ko po yung video nung isang kapatid na siya ay nagpabautismo. Yung pangakong binitawan po pala doon kapag ikay binabautismohan sa tubig, sabi nga po na siya ay nangangako magiging tapat sa Panginoon. Sabi ko, parang ano to, yung nagkakaroon ng vows dun sa mga ikinakasal, no? Ikaw ba ay nangangako na magiging tapat sa Panginoon? Opo, sabi nung babautismuhan, no? So, syempre, sigurado siya doon sa kanya pong piniling pananampalataya. Walang atog-atog, no, na sasabihin po niya, opo, ako'y nangangako, no? Sabi nga po, nangangako ka bang maglilingkod sa Panginoon? Ano man ang maging kalagayan mo sa buhay, maghirap ka man, yumaman ka man, ikay maglilingkod sa Panginoon. At sumagot po yung kapatid na, opo, maglilingkod po ako. Ngunit, nakalulungkot lamang na nasaan na kaya yung kapatid na yon. Siya ay nagkaroon ng pangako, no, na sa hirap at sa ginhawa, ako'y bahagi ng iglesia mo, Panginoon. Sa maging malusog man ako, maging payat man ako, maging sakitin man ako ay magiging bahagi ng Panginoong Hesus at ng iyong iglesia. Ngunit, nakalulungkot lamang po no, na may mga hindi napanghawakan yung kanya pong pangako. Ngunit, pwede naman pong bumalik. Sabi nga po natin, hanggat may pagkakataong ibinibigay ang Diyos, huwag po tayong mag-atubili. No? Lalo kapag mayroon pong nag-follow up sa atin kasi yung mga kapatid na yan, kaya po nagpa-follow up yan sa inyo. Kasi ang Panginoong Hesus din no, yung nagpapaalala dun sa mga kapatid na ay, si kapatid i-follow up mo. Kapustahin mo. Para maalala niya yung kanyang pangako at siya po ay manumbalik dun sa kanya pong naumpisahan. No? Sabi nga po natin na napakahalaga. At meron nga pong, hindi ko po alam kung 700 club po yun, no, yung isang mag-asawa po at yung kanya pong asawa no ay paulit-ulit po talagang nagkaroon po ng betrayal no yung sa kanya at sabi nga po niya na minsan hayag-hayagan po na dinadala pa nga po nung kanyang asawa doon sa kanila pong bahay yung kasama nung kanyang asawa at sabi nga po ng babae na bakit yung nag-i-interview bakit nananatili ka pa rin no bakit nagiging matapat ka pa rin sa asawa mo, bagamat yung asawa mo ay hindi tapat sa'yo. Sabi nga po niya na yung kanya pong katapatan ay hindi lamang po nasusukat doon sa, nangyari doon sa kanya pong asawa. No, so, nananatiling tapat pa rin sapagkat hindi nga po siya sa tao. Nangako, kundi sa Diyos. No, sa atin din po, sa atin pong pakikibahagi, sa Iglesia ng Diyos, ating pong alalahanin na hindi lamang po tayo kay pastor, nagayag, nangako, no? Kundi tayo po ay nangako din sa Diyos na mamatapat sa Kanya. At minsan po talagang hindi po maiiwasan. Napakahirap po minsan, no? Sabi ko nga po, staying in love, staying as a Christian, no? It's not napakadali, no? Ito po ay very challenging, difficult, no? Pero pag nalampasan nyo naman po yan, nagtuloy-tuloy kayo, no? At nanatili po tayong tapat, yung bunga naman po niyan sa hinaharap, yung magiging katumbas po ng inyo pong pagmamatapat. Bakit po nais ng Diyos na magkaroon po ng pagmamatapat doon sa mga mananampalatayang makikibahagi doon sa kanya pong iglesia? Sabi nga po, mayroon pong hapag ng Panginoon at meron din pong hapag ng mga demonyo na maaari pong nagiging bahagi na tayo doon nang hindi po natin nalalaman. Natin pong basahin, Ate Hana. Unang Korinto, 10 kabanata, talata 18 hanggang 22. Tingnan ninyo ang bansang Israel. Hindi ba't ang mga kumakain ng mga handog ay nakikibahagi sa ginagawa sa dambana? Anong ibig kong sabihin? Sinasabi ko bang ang Diyos-Diyosan o ang pagkain inihahandog sa mga Diyos-Diyosan ay may kabuluhan? Hindi. Ang ibig kong sabihin, ang mga pagano ay nag-aalay ng kanilang handog sa mga demonyo at hindi sa Diyos. Kaya't ayaw kong maging kaisa kayo ng mga demonyo. Tuloy po. Ay. Hindi kayo makakainom ng sabay sa kopa ng Panginoon at sa kopa ng mga demonyo. Hindi rin kayo maaaring makisalo ng sabay sa hapag ng Panginoon at sa hapag ng mga demonyo. Nais ba nating manibugho ang Panginoon? Akala ba ninyo'y mas makapangyarihan tayo kaysa sa Kanya? Nga po na nililinaw ni Apostol Pablo doon sa mga taga-Korinto na meron pong mga issue no, na kailangan pong masolusyonan. No? Kasi ang una pong issue, dito po sa mga taga-Korinto, meron pong mga paghahandog na ginagawa. Nagkakaroon po ng pista, yung mga pagano, sila po yung nagkakatay ng mga hayop at yung mga kinatay na yun ay inihahandog po doon sa templo. No? At yung
yung mga karne na yon, dahil sa sobrang dami, pagtapos po ng kanilang pista, ay dinidispose po yun dun sa market. No? At yung mga ibang mananampalataya, ay nakita po nila yung ibang mga mananampalataya din na bumibili po ng karneng inihandog doon sa templo. At tinanong nila kay Apostol Pablo, paano naman po yung mga mananampalatayang bumibili? Nakita ko po si Kuya, bumili po siya nung inihandog dun sa templo. No? Nakita ko po si ate, bit-bit niya po yung karne na may tatakpan nung galing dun sa templong inihandog. No? Kasi makikita po natin, madidistinguish po nila kung ito po ay inihandog, meron po yung tatak, meron po yung seal, no? Na inihandog yon dun sa dambana. At kino-question po nila yon, no? Kasi may mga natitisod pong mga kapatid. Sabi ni Apostol Pablo, in-address niya po yung ganong issue, okay lang ba bumili no, ng mga karne na inihandog? Sabi niya, no, sinasabi ko bang ang Diyos-Diyosan, no, ang pagkaing inihandog sa mga Diyos-Diyosan ay may kabuluhan? May kabuluhan po ba, sabi ni Apostol Pablo? Hindi daw po, hindi yun makabuluhan. No? So, ibig sabihin, huwag niyong maging issue. No? Pero sabi nga po, kapag nakita na kayo ng kapatid, siya ay soft touch, medyo madali po siyang matisod dun sa inyo pong gagawin. Alam naman po natin, deep inside na yun po ay walang kabuluhan, kahit bumili ako ng karne, hindi ko naman ino-honor yung mga Diyos-Diyosan na yan, no? Ay pwede akong bumili. No? Sabi nga ni Apostol Pablo, wala yung kabuluhan. Ngunit, sabi nga po kung ito ay makatitiso dun sa mga kapatid na nakakakita sa inyo, kumakain kayo ng karne, ay huwag ninyong gawin. Huwag yung magiging katitisuran. Sabi niya, ang ibig kong sabihin, ang mga pagano, no, ay nag-aalay ng kanilang handog sa mga demonyo at hindi sa Diyos. No, sa bagamat, nilalabas po yan dun sa market, bagamat pwede kayong bumili ng mga karning inihandog dyan, ay huwag kayong makikibahagi dun sa ginagawa nila dun sa templo. Sabi nga po niya, yung mga pagano ay nag-aalay ng kanilang handog sa mga demonyo at hindi sa Diyos. Yung pangalawang issue po, no, bukod dun sa mga kapatid na bumibili dun sa market ng mga inihandog, meron po mga kapatid na, ay, merong libre. Saan po yung libre? Sabi, kasi inihahandog po yun sa templo, sila po yung nagsasalo doon. May pagkain po dun sa pista. No, saan sila pupunta para makalibre ng kain? Sa pistahan, no? So dun sa makikibahagi sila ngayon, bukod dun sa mga may bumibili, merong, ay, may libre naman, hindi na ako bibili dun sa market, punta na lang ako dun sa sa salo-salong ginagawa ng mga naghahandog. At sasabihin po nila, hindi naman po ako nakikibahagi dun sa pista po ng mga nandoon. No? Sabi nga ni Apostol Pablo, kaya't ayaw kong maging kaisa kayo sa mga demonyo. So yung mga nakikibahagi po directly doon sa pista ng mga nag-aalay, naghahandog kasi libre, no, ay pakikiisa po doon sa mga pag-aalay na ginagawa po ng mga pagano doon sa kanilang panahon. At yun po yung pangalawang issue na inaddress ni Apostol Pablo sapagkat yung pista na naghahandog, nagluluto, at sila'y nagkakaroon po ng pagkasalo-salo doon. At ayaw po ni Apostol Pablo na sila'y makikibahagi doon sa ganong gawain. Sabi nga po natin, no, yung mga pakikiisa, pagkain doon sa pistahan ay pakikiisa sa mga, ay masakit man po, no? Pero sabi nga po dyan, ayaw kong maging kaisa kayo sa mga demonyo. Huwag tayo sa panahon nila, no, pwede po sila maging makikain dun sa pista kasi ang dinadahilan po ng iba, hindi naman kami nakikiisa, no? Basta libre kasi, pwede pong, di na ako bibili sa market, libre dito na lang ako. No? Pero sabi ni Apostol Pablo, no, yung isa po niyang ina-address dyan, no, ay hindi, sabi niya, hindi kayo makakainom ng sabay sa kopa ng Panginoon, no, nakikibahagi kayo sa iglesia ng banal na hapunan. No? Hindi rin kayo maaring makisalo ng sabay sa hapag ng Panginoon at sa hapag ng mga demonyo. No? So yung pakikita nyo sa pista nila, sa paghahandog nila, no? Iba yung sineselebrate nila. Merong celebration sa church, pero kung pumunta ka pa sa celebration ng iba, ay yun po ay pakikibahagi dun sa hapag po ng demonyo. At nanilibugho po ang Panginoon. Sabi nga po, nais ba ninyong malibugho ang Panginoon? Sabi nga po na meron pong paghahandog dun sa mga Elohim. Sabi nga po paghahandog sa mga Shidim o Elohim. At si Apostol Pablo, hindi lamang po niya yan, meron din po siyang background kung bakit niya nasabi na sila ay nakikibahagi dun sa mga paghahandog. Sabi nga po niya sa Deuteronomio
32, 15 hanggang 17, sabi nga, pinanibugho nila si Yahweh dahil sa mga Diyos-Diyosan, poot niya'y pinag-alab sa pagsambang kasuklam-suklam. Naghain sila ng mga handog sa mga demonyo, sa mga Diyos-Diyosang hindi nila alam kung ano. Ngayon lamang dumating ang mga Diyos na bago na hindi sinamba ng kanilang mga lolo. So, yung mga paghahandog na mga pista, ay paghahandog po yan doon sa mga Diyos-Diyosan. At hindi lamang po yan yung mga demonyo na alam po natin na nag-exist na parang sinasapian yung mga tao. Hindi po, no? Ang tinutukoy po yan yung mga spiritual beings, no? Na kung saan ay pinaghahandugan po nung mga nakikibahagi doon. So, sabi nga po, no, they sacrifice to demons. Pero ang salin po dyan ay lasidim, no, yung term po na sidim, no. At sabi nga po, not to God, not to Yahweh, no, kundi to God, to Elohim, yung maliliit na Elohim po dyan, no. So, yung mga pag-aalay po na ginagawa ng mga pagsambang ginagawa ng mga pagano ay pagsamba po sa ibang mga Diyos. Kaya po, atin pong isip-isipin, no? Kasi nung narinig ko rin po ito, kasi nakibahagi rin naman po ako ng pista noon, na, nga pala, no? Ano ba yung pinagpipista nila? Ano ba yung ipinagdiriwang nila? Inyo pong alamin, mga kapatid, kapag kayo'y naiimbitahan sa isang pista, ano ba yung pinagdiriwang ninyo? Ano ba yung inyo pong sinaselebrate? At usually po, yan po ay iba, no, dun sa dapat sineselebrate ng mga mananampalatayang Kristiyano. Sapagkat sa iba nga po sila nag-ahandog ng mga hain, mga pagkain na yun. So, babawa, no? May nag-uwi, may nag-take out ng pagkain. So, ito ay galing kay kapatid na, ay galing, hindi sa kapatid, no? Kundi galing sa kapitbahay namin, nagdiwang sila ng pista, bibigyan ko si ganito, no? Allowed bang kumain? Tinake out naman, hindi naman nakisama sa pista. Sabi ni Pastor Mar sa kanyang turo, pwede. Basta wala pong matitisod na mga soft touch, no? Yung mga kapatid na, ay, kumakain siya nung galing sa pista, no? So, yung, kung makatitisod po kayo ng mga kapatid, dun sa pagkain na yun, ay wag na lamang, no? Pero, sabi nga po, ay, pwede, no? Kung tinake out naman, kasi hindi naman kayo nakiisa dun sa kanilang pista. Parang pagbili lang po dun sa market, no? Nung mga murang karne, mura kasi yun. So, wala namang nang halaga yung mga Diyos-Diyosan na yun sa inyo at alam nyo sa sarili nyo kung sino yung inyong sinasamba. Pwede pala pag take out, no? Hindi ko na napapaalam na take out. So, nung narinig ko rin po yung turo, huwag pong makikibahagi dun sa pista. Kung ibinigay man, kung kakain kayo, tingnan nyo po yung inyo pong mga paligid, kung may matitisod ba kayo, no? Kung meron bang, ay, bila magugulat, ay, magiging katitisuran po tayo ng iba at sasabihin nila, mananampalataya ba yan? So, yun. So, ay hindi kapatid, kung matitisod pala kita dito, ay hindi ko na lamang kakainin. So, bigay ko na lang sa aso namin. So, yun po. Yung communion is a constant renewal of our promise and pledge to God. Yun pala po yun, no, kapag tayo po ay nagpa-partake, meron pala po tayong mga pagre-renew ng ating pong pangako, no? Dito po natin inihahayag yung ating pong mga pagkakasala, no, yung mga nagawa natin. Tingnan niyo po yung mga mag-asawa, no. Sabi nila, paano po yung ginagawa ninyo kapag nagkakaroon po kayo ng misunderstanding, ng bawa, nagkasala po yung isa, no. Sabi nga po nung isang kapatid, ay hindi pinalulubugan ng araw, no. So yung pagkakataon po na makapag-reconcile ay hindi po nila hinahayaang tumagal at magre-reconcile po sila. At ganoon din po sa isang mananampalataya, minsan hindi po natin naiiwasan, no, tayong nakagagawa ng pagkakasala sa harapan ng Diyos. Paano po natin yun nire-recognize at paano po natin inihingi ng tawad, no? At sa pamamagitan po yun ng atin pong communion ulit, nakikipag-isa ulit tayo sa Panginoon, humihingi tayo ng tawad, at yung grace nga po niya ay ating maranasan. Kaya po nadagdagan po yung ating pong binago po yung ating pong communion at meron na po diyang bahagi na kung sabi nga po dyan sa ating pagharap at paglahok sa hapunan ito, ating sariwain, sabi niya dyan, no? Hindi lang ang ginawa ng Panginoong Hesus, kundi ang atin din namang ginagawa bilang mga taong tumugon at nakipag-isa sa Kanya. Kung tayo ay nakahiwalay, kung tayo ay humiwalay, no? Tayo ay hindi mo na ako makikibahagi, no? It's a time, actually, no? Kapag may banal na hapunan, twice a month po yan, no? Tayo po ay makigo at atin pong alalahanin yung atin pong pangako sa Diyos. Bumalik tayo sa Kanya sa tipan at mangako uli. Tulad noong tayo ay unang manampalataya at magpabautismo,
nalalakad tayo sa buhay kasama niya at gaganap sa kanyang kalooban. No? Ito yung binabasa at yung binibigkas sa atin tuwing tayo po ay magdiriwang. So yan po yung panahon na kung saan bumalik tayo sa Kanya, humingi tayo ng tawad, at sabi nga po na alalahanin natin, mangako tayo ulit sa Kanya. Sapagkat sabi nga po, kapag ang isang bahay no, ay magulo, no, at pabayaan niyo pong magulo, no, hindi niyo po ba lilinisin yan? Hindi ba aayusin? Di ba? Meron pong dapat pag-aayos na ginagawa. Magka-reconcile po tayo ulit sa Diyos sa pamamagitan po ng banal na hapunan. So, uuwi ka na ikaw ay pinatawad, nilinis ka, no? Hindi yung, ay, kagalit ko yung kapatid, hindi ako pwede mag-partake ng banal na hapunan. No? It's time actually no, na kayo ay humingi ng tawad, no? At wag po kayong uuwi na may dungis yung mukha, ay yun pa rin po yung inyo pong uuwi. Kundi magpalinis po tayo sa Diyos tuwing tayo ay gaganap ng banal na hapunan. Sapagkat, sabi nga po, may kahatulan dun sa mga lapastangan or hindi gumaganap ng ayos tuwing nagkakaroon po ng communion. Sabi nga po, ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Meron bang maling paraan pala, no? So yung hindi mo iniisip, hindi mo nililimi yung mga laro. Kaya bago pa po yung maganap yung communion, mahalaga po na ay magsasaganap kami ng banal na hapunan. Ano ba yung mga sasabihin ko sa Panginoon? Ano ba yung mga ihihingi ko ng tawad sa Kanya? No? Ito po yung panahon. No? Sapagkat meron pong kahatulan doon sa mga hindi po magsasagawa ng paraan na nararapat. Sabi nga po, no? Dapat nating siyasatin yung ating sarili bago po tayo kumain ng tinapay, no? Siyasatin po yung ng tao yung kanyang sarili. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. So yung pakikibahagi po natin ay pag-alaala po natin, no? Ano ba yung ginawa ng Panginoon at siyasatin po natin yung ating mga sarili kung meron ba akong mga nagawa, no, na laban sa inyo, Panginoon. Sapagkat sabi nga po, ngunit hinahatulan tayo ng Panginoon dahil itinutuwid niya tayo. Sa process pa lang po na hindi ka pa humiwalay, hindi ka pa tuluyang tumalikod, no, sa process para ituwid tayo upang hindi maparusahang kasama ng sanlibutan. Yung panahon po nung pakikibahagi sa banal na hapunan ay pagtutuwid din po, no, doon sa ating pong mga maling gawi sa buhay. So ano po yung nararapat na isipin at isaalang-alang ng Kristiyano sa tuwing makikibahagi sa banal na hapunan, no? Sabi nga po, kung gumagawa ng mali at kasalanan, hatulan nyo na po yung inyong agad sarili na ako'y nagkasala, Panginoon, upang hindi hatulan ng Panginoon. Kung mahatulan ng Diyos, ituring itong pagtutuwid, no? Kasi may mga sakit, karamdaman na minsan nagiging kahatulan po yun ng Diyos doon sa tao. At kung hindi dininig sa pagtutuwid, ito ay mahahatulang kasama ng sanlibutan. Ayun po ay babala doon sa mga taong hindi po magiging maayos yung tingin nila sa banal na ating pong alalahanin, no? Baka 50% lang yung inyo pong naalala or baka 25% lang ng ating pag-aaral yung inyo pong naaalala. So bakit nga po ba natin isinasaganap ang banal na hapunan? So ito po yung tatlo na ating pong natalakay. Ito ay upang, tahin po natin mga kapatid, una, ito ay upang alalahanin ang ginawa ng Panginoong Hesus hanggang sa kanyang pagbabalik. Pangalawa, ito ay upang alalahanin ang ating pakikipag-isa sa Panginoong Hesus at sa kanyang iglesia. Pangatlo, ito ay upang alalahanin ang ating pangakong magmatapat sa Diyos at sa Panginoong Hesus. Yung atin pong mga kaisipan tungkol sa pagbabahagi natin, no? So magbago na po, maging mahalaga na po sa atin yung banal na hapunan, although nasa Zoom po yung iba, sana po kapag magkakaroon ng pagtitipon, sikapin po natin na ay makikibahagi ako sa banal na hapunan sapagkat ito'y mahalaga, ito'y pakikibahagi ko, paghahayag ko na ako ay bahagi ng iglesia. So bilang pong lagom, atin pong napag-alalan yung dalawang sakramento. No? Yung una po, kayo ay nakiisa sa pamamagitan po ng bautismo at pangalawa po, paano nyo po napananatili, paano po natin mapapananatili na tayo ay matapat dun sa tipan, bagamat minsan mahirap maging isang mananampalataya sapagkat tayo nabubuhay pa rito sa mundo po natin na ginagalawan na marami pong mga
mga paraan na tayo po ay nagkakaroon ng hindi pa pumamatapat sa Diyos. Ngunit, atin pong balikan yan, yung atin pong tipan sa Kanya, no, nangako tayo, alalahanin po natin at atin pong isa-isay kung ano ba yung mga pagkakasala po natin. Magkaroon po tayo ng paggalang tuwing ginaganap po natin ito. At yun nga po sa mga nakatagpo no, kanilang dawan na kayo'y sigurado na sa inyong pananampalataya. Panghawakan nyo po, gaya ng mga mag-asawang kanilang pinahahawakan yung kanila pong mga pangako sa kanilang mga asawa at hanggang ngayon, sila po ay magkasama no, sa hirap at ginhawa. Sabi nga po natin kanina, in love is easy. No? Staying in love is very special. Kapag nagtagal po kayo, magkakaroon po ng kakaiba pong turing po yan. No? So, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health. Sabi nga po natin, becoming a Christian is easy. Madali lang po. Magpabautismo kayo, Kristiyano na kayo. No? Pero yung aalagaan po natin, yung pagiging Kristiyano natin, possible po siya. No? Mahirap man, pero posible. Sabi nga po natin, till rapture, do us part, mga kapatid. No? Mahirap man, struggle man, pero hindi lang death. No? Kundi, kung sa rapture man tayo maghiwa-hiwalay, ay magtatagpo-tagpo tayong muli no? Sa atin pong pananampalataya. So yun lamang po at magandang tanghali po sa bawat isa.